Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Sa bawat pintong isinasara, may mga lihim na itinatago, at sa bawat luhang pumapatak, may mga pangarap na ipinaglalaban. Samahan niyo po akong muli, mga minamahal naming tagapakinig. Sabi nila, gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang mga anak. Pero hanggang saan nga ba ang lahat na yon? Paano kung ang tanging paraan para mailigtas ang kanilang kinabukasan ay ang pagsira sa iyong sariling pagkatao? Ngayong araw, pakinggan natin ang kwento ni Laia. Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang kahirapan, kundi ang presyo ng mga pangarap. Nagsimula ang lahat sa isang tawag, isang tunog ng telepono na pumunit sa katahimikan ng maliit at masikip niyang kwarto sa Alcamis. Gabi na at pagod si Laia mula sa maghapong trabaho. Ngunit ang panginginig ng telepono sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa ay tila isang alarma ng panganib. Sa nanginginig na mga kamay, sinagot niya ito. "Hello ate? Ate Laia?" Boses iyon ng kapatid niyang si Josie, basag at puno ng pag-aalala. "Josie, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Laia. Ang isang tawag mula sa Pilipinas sa ganitong oras ay bihirang magdala ng magandang balita. "Si Nanay." "Ate, isinugod namin sa ospital kanina. Inatake sa puso. Sabi ng doktor, kailangan daw operahan agad. Kailangan ng malaking pera." "Ate," humagulgol si Josie sa kabilang linya at bawat hikbi nito ay tila isang suntok sa sikmura ni Laia. Nabitawan ni Laia ang telepono. Nahulog ito sa sahig ngunit hindi niya pinansin. Tila nabingi ang kanyang mga tainga at nanlabo ang kanyang paningin. Operasyon, pera, agad-agad. Tatlong salita na waring humatol sa kanyang kapalaran. Ang sahod niya ay sapat lamang para sa matrikula ng dalawa niyang anak at sa mga buwanang bayarin. Ang ipon niya ay halos wala na dahil sa sunod-sunod na problemang dumaan. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Para siyang sinasakal. Ang mga pader ng kanyang kwarto ay tila lumalapit. Ninanakaw ang hangin na kanyang hinihinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit walang nangyari. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang ina na nakahiga sa kama ng ospital at ang mga mukha ng kanyang mga anak na umaasa sa kanya. Isang mukha ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alok. Isang mungkahi na ibinulong sa kanya noong isang linggo. Noong panahong mukhang malayo pa ang pangangailangan. Si Sir Kyle, ang amo niyang tahimik, malayo ang tingin, at may asawang laging wala sa bansa. "Kung kailangan mo ng tulong, Laia, anumang tulong, sabihin mo lang sa akin," sabi nito noon. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento na alam at kinatatakutan ng maraming OFW na tulad niya. Ngayon, ang kinatatakutan niya, ang tanging pag-asa niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang palabas ng kanyang kwarto at pababa sa pasilyo ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang tahimik na mansyon ay tila isang malaking halimaw na naghihintay na siya ay lamunin. Ang pintuan ng master's bedroom, na gawa sa matigas at maitim na kahoy, ay waring isang tarangkahan patungo sa impyerno. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig ito na parang isang dahon sa malakas na hangin. 2 beses siyang kumatok. Mahina. Halos walang tunog. Isang katok na puno ng pag-aalinlangan, kahihiyan, at desperasyon. Bumukas ang pinto. Si Sir Kyle, nakasuot lamang ng itim na silk robe, ay tumingin sa kanya. Walang gulat sa mga mata nito. Tanging isang malalim na kalungkutan na hindi maipaliwanag. Hindi na siya nagtanong.
Tila alam na niya kung bakit si Laya naroon sa tapat ng kanyang pinto sa 10 oras ng gabi. Wala nang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Binuksan ni Kael ang pinto nang mas maluwag, isang paanyaya na walang tunog. Pumasok si Laya at sa pagpihit ng seradura sa kanyang likuran, naramdaman niya ang pagsasara hindi lamang ng pinto, kundi ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. Isang panaginip na ayaw niyang alalahanin. Hindi niya tiningnan ang mukha nito. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang maliit na bitak sa kisame. Sinusundan ng linya nito na parang iyon ang tanging magliligtas sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito, ang lambot ng kumot na bumabalot sa kanya, ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Lahat ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang alaala ng gabing ipinagbili niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, walang yakap, walang halik, walang salita. Tanging ang tunog ng paglalagay ng isang makapal na sobre sa ibabaw ng bedside table. Tumayo si Laya, hindi tumitingin, at mabilis na isinuot ang kanyang damit. Naramdaman niya ang mga mata ni Kael na nakasunod sa kanya. Ngunit nang sa wakas, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumingon. Hindi pagtatagumpay ang nakita niya sa mukha nito. Hindi pagnanasa, kundi isang uri ng awa at kalungkutan na mas masakit pa kaysa sa panghuhusga. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, dala ang sobre, at tumakbo pabalik sa kanyang maliit na silid. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bombilya, binuksan niya ito, mga sariwang pera, mabango pa. Higit pa sa sapat para sa operasyon ng kanyang ina. Ito na ang sagot sa kanyang problema. Ito na ang kaligtasan ng kanyang ina. Ito na ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit habang tinititigan niya ang pera, ang mga luha ay nagsimulang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pasasalamat o ginhawa. Ito ay luha ng matinding pighati. Dahil sa gabing iyon, naunawaan ni Laya na ang mga pangarap ay may presyo, at ang presyo para sa pangarap niya para sa kanyang pamilya ay ang kanyang sariling dignidad. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Tinitiyak na walang sino man ang makakarinig sa pagguho ng kanyang mundo. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang luha, kinuha niya ang kanyang telepono para i-text ang padalahan ng pera. Ngunit bago pa niya magawa iyon, umilaw ang screen. Isang mensahe mula sa numerong hindi niya inaasahan, mula kay Sir Kael, ang nakasulat, "Are you okay, Laya?" Napatitig si Laya sa screen. Ang simpleng tanong na yon ay waring mas komplikado pa kaysa sa lahat ng nangyari. Ang init ng kanyang mga luha ay napalitan ng malamig na pagkalito at takot. Hindi pa pala tapos ang lahat. Ngayon pa lang pala nagsisimula. Hindi mapakali si Kael. Habang ang araw ay sumisikat sa Alkhamis, nag-iiwan ng gintong kulay sa mga buhangin sa malayo. Siya ay nakaupo sa loob ng kanyang malawak na home office. Ang silid ay puno ng mga simbolo ng kanyang tagumpay. Mga mamahaling libro na hindi pa nabubuksan. Isang lamesang gawa sa mahogany na mas malaki pa sa hapagkainan ng isang ordinaryong pamilya. At isang malaking bintana na may tanawin ng perpektong hardin. Ngunit ang lahat ng ito ay tila walang buhay, malamig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang litrato sa kanyang mesa. Ang kanyang wedding picture, siya at si Donata. Pareho silang nakangiti, mga ngiting kinabisado para sa kamera. Sa likod ng mga ngiting iyon ay isang kontrata, isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya, isang transaksyon na binalot sa pangako ng walang hanggang pag-ibig, isang kasinungalingan. Hindi niya maalis sa isip niya si Laya. Ang imahe ng kanyang mga matang puno ng takot at kahihiyan kagabi ay bumabagabag sa kanya. Nang ipadala niya ang text na,
"Are you okay?" Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niya. Siguro, isang sagot na puno ng galit. O marahil ay katahimikan. Ngunit ang mensahe ay nanatiling, "Sin!" Walang sagot. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Hindi niya ipinagmamalaki ang nangyari. Sa totoo lang, kinasusuklaman niya ang kanyang sarili. Akala niya, sa pagkuha ng gusto niya, makakaramdam siya ng kapangyarihan, ng controls sa kanyang buhay na matagal nang kinokontrol ng iba. Ngunit ang naramdaman niya lamang ay ang bigat ng kasalanan. Nakita niya sa mga mata ni Laya ang parehong desperasyon na nararamdaman niya sa tuwing titingin siya sa salamin. Isang pakiramdam na nakakulong ka sa isang sitwasyon na wala kang magawa, kundi tanggapin. Sa mga sumunod na araw, isang hindi nakikitang pader ang namagitan sa kanila. Naglilinis si Leia sa kanyang paligid na parang hangin, hindi nag-aangat ng tingin, hindi nagsasalita, maliban kung kinakailangan. Ang mga gabi ay naging isang ritual ng pananahimik at kahihiyan. Ngunit sa bawat pagtatagpo, mas lalong nararamdaman ni Kael na ang ginagawa nila ay hindi lamang mali, kundi isang paglapastangan sa babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra sa kanyang pamilya. Isang gabi, nagbago ang lahat. Pumasok si Leia sa kanyang kwarto, tulad ng dati. Handa na sa inaasahan, ngunit sa pagkakataong yon, hindi siya hinawakan ni Kael. Sa halip, itinuro niya ang isang silya sa tapat ng bintana. "Umupo ka, Leia," mahinahon niyang sabi. Nag-alinlangan si Leia. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Sumunod siya, umupo sa dulo ng silya. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, handa sa anumang mangyayari. Hindi nagsalita si Kael. Tumayo siya at kumuha ng 2 baso ng tubig. Iniabot ang isa sa kanya. Ang simpleng gesto na yon ay tila mas intimado kaysa sa lahat ng nangyari sa kanila sa kama. "Kwentuhan mo ako," sabi ni Kael. Nakatayo sa tapat niya, nakatingin sa labas ng bintana. "Tungkol sa mga anak mo." Natigilan si Laya. Sa lahat ng pwedeng itanong, iyon ang hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, sa nanginginig na boses, nagsimula siyang magkwento. Tungkol kay Marco, ang kanyang panganay na mahilig sa basketball, at kay Angela, ang bunso niyang nangangarap maging guro. Habang nagsasalita siya, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang ningning, ang ningning ng isang ina. Nawala ang amo at ang kasambahay. Ang natira ay 2 taong nag-uusap. Nakinig lang si Kael. Sa bawat salita ni Laya, mas nakikita niya ang babaeng pilit niyang hindi pinapansin. Isang babaeng matapang, mapagmahal, at puno ng pangarap. Ano? Ano ang pinakapangarap mo para sa sarili mo? Tanong ni Kael, isang tanong na ngayon lang niya naisip. Ngumiti si Laya sa unang pagkakataon sa harap niya. Isang matamis ngunit malungkot na ngiti. "Simple lang po, sir. Isang maliit na panaderya. Sa Baryo Tala, sa amin. Gusto kong gumising araw-araw sa amoy ng bagong lutong pandesal. Hindi sa takot kung may maipapadala ba ako sa kanila." Ang simpleng pangarap na yon ay tumama kay Kael ng malakas. Ang mundo niya ay puno ng mga pangarap ng mas malaking yaman, mas mataas na posisyon, ngunit ang pangarap ni Laya ay tungkol sa init, sa pamilya, sa simpleng kaligayahan. Mula ng gabing iyon, wala nang nangyari sa kanila sa paraang pisikal. Ang mga gabi ay napuno ng mga kwentuhan. Nahanap ni Kael ang sarili, na inaabangan ang mga sandaling iyon, ang kanyang munting pagtakas mula sa malamig na katotohanan ng kanyang buhay. Nakahanap siya ng isang kaibigan sa lugar na hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang naglalakad sa isang bookstore, may nakita si Kael na isang libro. Isang makapal na cookbook na puno ng mga recipe para sa iba't ibang uri ng tinapay at cake. Binili niya ito. Kinagabihan, hindi na niya hinintay na pumunta si Laya sa kanyang silid. Siya ang kumatok sa pinto nito.
Dahan-dahan niyang iniabot ang libro. Nakita ko lang, sabi niya. Medyo nahihiya. Para sa panaderya mo. Para makapag-practice ka na. Nakatitig lang si Laya sa libro. Pagkatapos ay sa kanya. Nakita ni Kael ang pagbuo ng mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Isang koneksyon ang nabuo, mas malalim at mas totoo kaysa sa anumang kontratang pinirmahan niya. Nakaramdam si Kael ng isang kakaibang gaan, isang uri ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay madaling sirain. Kinabukasan, habang nasa opisina siya at ninanamnam ang bagong tuklas na kapayapaan sa kanyang puso, tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpalamig sa kanyang dugo. Donata. Sinagot niya ito. Ang kanyang boses ay agad na naging formal at maingat. Hello? Isang boses na kasing kinis ng salamin, ngunit kasing talim ng bubog ang sumagot. Darling, sabi ni Donata, walang bahid ng init. I'm coming home next week, surprise? Ang nangiti na nagsisimula pa lamang mabuo sa labi ni Kael ay biglang naglaho. Ang gaan na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mundo, na nagsimula ng magkaroon ng kaunting kulay, ay biglang bumalik sa pagiging itim at puti. Ang reyna ay babalik sa kanyang kastilyo. At alam ni Kael, ang kanilang munting mundo nila ay malapit ng gumuho. Ang libro ay naging santuwaryo ni Laya. Sa mga gabing hindi na siya pumupunta sa silid ni Kael, iyon ang kanyang kayakap. Binabasa niya ang bawat pahina, iniisip ang amoy ng tinapay, ang init ng oven, at ang nangiti sa mukha ng kanyang mga anak. Ang libro ay hindi na lamang isang regalo. Ito ay isang pangako. Isang pahiwatig na nakikita siya ni Kael hindi bilang isang babaeng binayaran, kundi bilang isang taong may mga pangarap. Ang munting pag-asang yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa bawat araw. Ngunit isang umaga, gumuho ang lahat. Ipinatawag ni Sir Kael ang lahat ng mga katulong sa sala. Isang pambihirang pangyayari. Nakatayo siya sa paanan ng grand staircase, ang kanyang tindig ay formal at matigas. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara. Wala na ang Kael na nakikipagkwentuhan sa kanya tuwing gabi. Ang kaharap nila ngayon ay ang amo, ang Don, ang asawa ni Donata de Villa. Makinig kayong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Umaalingaw-ngaw sa malawak na sala. Babalik na si Madam Donata sa susunod na linggo. Gusto kong siguraduhin na ang buong bahay ay nasa perpektong ayos. Walang anumang dapat maging mali. Naiintindihan ba? Isang sabay-sabay na "Opo, sir," ang naging sagot ng mga katulong. Ngunit si Laya ay hindi makapagsalita. Ang mga salitang babalik na si Madam Donata ay parang isang hatol ng kamatayan. Pakiramdam niya ay nanlamig ang kanyang buong katawan. Nagtama ang kanilang mga mata ni Kael sa isang saglit, ngunit agad itong umiwas na para bang siya ay isang estranghero. Isang masakit na kirot ang tumusok sa puso ni Laya. Kinagabihan, habang siya ay nag-aayos sa kusina, naramdaman niya ang presensya ni Kael sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. "Laya," sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit pinal. Kailangan na itong matapos. Napatigil si Laya sa kanyang ginagawa. Ang mga salitang iyon, kahit inaasahan na niya, ay parang mga punyal na tumarak sa kanyang dibdib. "Ang alin po, sir?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. "Ito," sabi ni Kael, isang pangkalahatang salita para sa lahat ng kanilang pinagsamahan, ang mga gabi, ang mga kwentuhan, ang librong ibinigay nito, ang pag-uusap natin, lahat, para sa kaligtasan mo, para sa kaligtasan nating lahat. Hindi pa rin lumingon si Laya. Ayaw niyang makita nito ang mga luhang nagsisimula
ng mamuo sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko po. Sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Narinig niya ang mga yabag nito papalayo. At sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng lahat ng kanyang mga bagong pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng paghahanda. Ang buong bahay ay nagkagulo. Ang bawat sulok ay nililinis. Ang bawat gamit ay pinapakintab. Naglabas ng mga bagong kurtina, mga bagong bedsheet, at mga bulaklak na inaangkat pa mula sa ibang bansa. Tila ang buong mansyon ay naghahanda para sa pagdating ng isang reyna. At sa gitna ng lahat ng ito, si Leia ay gumagalaw na parang isang multo. Ang kanyang puso ay kasing bigat ng mga balde ng tubig na kanyang dinadala. Isang hapon, sa kanyang pagmamadali, isang aksidente ang nangyari. Habang nagpupunas ng isang mamahaling florera na gawa sa porselana, dumulas ito sa kanyang mga kamay. Sa isang nakabibinging sandali, bumagsak ito sa marmol na sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Lahat ng mga katulong ay napatingin sa kanya. Si Manang Celia, ang matandang masungit na head housekeeper, ay nanlaki ang mga mata sa galit. Ano ang ginawa mo? Babae ka? Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Iyan ang paborito ni Donya. Sigaw nito, ang bawat salita ay isang latigo sa pandinig ni Leia. Nakatayo lang si Leia, nanginginig, hindi alam ang gagawin. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya si Sir Kael na lumabas mula sa kanyang opisina. Naakit ng ingay. Tumingin si Leia sa kanya, isang desperadong paghingi ng tulong sa kanyang mga mata. Ngunit si Kael ay tumingin lamang sa basag na florera. Pagkatapos ay sa kanya, at ang kanyang mukha ay walang emosyon, walang sinabi. Tumalikod ito at pumasok muli sa kanyang opisina. Isinara ang pinto at iniwan siyang mag-isang harapin ang galit ni Manang Celia. Ang pagsasara ng pintong iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng sigaw na tinanggap niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Leia ang kanyang tunay na lugar. Isa lamang siyang kasambahay, isang pagkakamali, isang bagay na madaling itapon at kalimutan kapag wala ng pakinabang. Sa araw ng pagdating ni Donata, ang tensyon sa bahay ay halos pwede nang hiwain ng kutsilyo. Lahat sila, nakasuot ng kanilang pinakamalinis na uniforme, ay nakapila sa labas ng malaking pinto, naghihintay na parang mga sundalong sasalubong sa kanilang general. Maya-maya, isang makintab na itim na kotse ang dahan-dahang pumasok sa gate. Huminto ito sa mismong tapat ng main entrance. Ang buong paligid ay nabalot ng katahimikan. Tanging ang mahinang tunog lamang ng fountain sa hardin ang maririnig. Isang driver na nakauniforme ang mabilis na bumaba upang buksan ang pinto sa likuran. Dahan-dahan, isang paa na may suot na sapatos na may takong na kasing taas at kasing talim ng isang patalim ang lumabas. Sumunod ang isang figura ng isang babaeng balot sa karangyaan at kapangyarihan. Si Donata Imperial de Villa. Maganda siya, sa paraang nakakatakot. Ang kanyang mukha ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang mga agila. Isa-isa niyang tiningnan ang mga nakahilerang katulong. Ang kanyang tingin ay malamig at mapanuri. Ngunit nang ang kanyang mga mata ay dumapo kay Leia, huminto ito. Nagtagal ito ng 1 segundo, marahil 2. Ngunit para kay Leia, iyon ay isang kawalang hanggan. Sa maikling sandaling iyon, naramdaman ni Leia na hinubaran siya hanggang sa kanyang kaluluwa, na ang lahat ng kanyang mga lihim, lahat ng kanyang mga kasalanan ay nabasa at hinusgahan ng reynang kararating pa lamang. Ang pamumuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama si Donata ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre na nakasabit sa pagitan ng 2 nagtataasang gusali. Isang maling galaw, isang maling salita at tiyak ang iyong pagbagsak. Si Donata ay hindi naninigaw, hindi siya nagdadabog. Ang kanyang kalupitan ay mas pino,
mas tahimik, at dahil doon, mas nakakakilabot. Ito ay nasa paraan ng kanyang pagtingin, sa bahagyang pagtaas ng kanyang kilay, sa paraan ng pagbigkas niya ng pangalan ni Laya, na parang isang maruming salita. Naging mata ng mansyon si Donata. Tila alam niya ang bawat galaw, bawat bulong. Naramdaman ni Laya na siya ay palaging pinagmamasdan, kahit na mag-isa siya sa isang silid. Ang pakiramdam na yon ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinupuno siya ng palagiang pangamba. Isang hapunan, habang naghahain si Laya ng paboritong sinigang ni Sir Kyle, marahan siyang pinigilan ni Donata. "Ako ang titikim muna," sabi nito. Ang boses ay kalmado. Kumuha ito ng kutsara, humigop ng kaunting sabaw. Pinanatili niya ito sa kanyang bibig ng ilang segundo, na para bang isang wine expert na sinusuri ang isang mamahaling alak. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapag ang kutsara. Hindi siya tumingin kay Laya. Sa halip ay nagsalita siya na parang kinakausap ang hangin. "Masyadong maasim. Ang sinigang ay dapat balanse. Isang sayaw ng asim at alat sa dila. Ito ay isang sigaw ng kamiyas." Tumingin siya kay Laya. Isang ngangiting walang kagalakan ang nasa kanyang mga labi. "Ulitin mo. At sa susunod, gamitin mo ang puso mo, hindi lang ang iyong mga kamay." Naramdaman ni Laya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kinuha na lang niya ang mangkok at tahimik na bumalik sa kusina upang itapon ang pagkaing pinaghirapan niya. Mula sa sala, narinig niya ang mahinang pagtawa ni Donata. Ang mga pag-atake ay hindi laging tungkol sa trabaho. Minsan, ito ay mas personal. Isang araw, habang nagpupunas si Laya ng mga muebles sa sala, umupo si Donata sa isang silya malapit sa kanya, nagbabasa ng isang makintab na magazine. "Laya," sabi nito, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. "Po, madam?" "Nabanggit sa akin ni Kael na may 2 kang anak sa Pilipinas." Kumabog ang dibdib ni Lea. "Opo, madam." "At mag-isa mo lang silang binubuhay?" Ang tanong ay tila inosente, ngunit naramdaman ni Laya ang patibong sa likod nito. "Opo, madam. Sa tulong po ng kapatid ko." "Talaga?" Ibinaba ni Donata ang magazine at tinitigan siya ng diretso. Napakahirap siguro niyan. Ang malayo sa kanila. Ang magtrabaho sa ibang bansa para lang may maipadala. Minsan siguro, napipilitan kang gumawa ng mga bagay na hindi mo naman talaga gustong gawin. 'Di ba? Para lang sa kanila. Ang bawat salita ay may dalang patalim. Naramdaman ni Laya na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at magpatuloy sa pagpupunas, umaasang hindi mapapansin ni Donata ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ginagawa ko po ang lahat para sa kanila." Iyon na lamang ang naisagot niya. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang panonood kung paano nagbago si Kael. Naging anino na lamang siya ng lalaking nakilala niya sa mga gabing puno ng kwentuhan. Sa harap ni Donata, si Kael ay tahimik, sunod-sunuran at laging sumasang-ayon. Hindi na ito nag-abala pang tumingin sa direksyon ni Laya. Ang pader na sinabi nito ay itinayo na. Mas mataas at mas matibay kaysa sa inaakala niya. Isang gabi, habang naghahapunan ng mag-asawa, nakita ni Laya na may kaunting sarsa na tumalsik sa mamahaling bestida ni Donata. Kumuha siya ng basang tela para punasan ito, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na tumayo si Donata. "Huwag! Ako na!" sabi nito nang may diin. Alam ni Laya na hindi ito dahil sa ayaw ni Donata na mag-abala siya. Ito ay dahil ayaw ni Donata na mapalapit siya sa asawa nito. Kahit nasa distansyang yon. Ngunit may mga sandaling sumusubok si Kael na abutin siya. Isang hapon,
Habang si Donata ay abala sa isang mahabang business call sa hardin, mabilis na lumapit si Kael kay Laya sa kusina. Walang salita. Inilagay niya ang isang nakatuping pera sa ibabaw ng mesa. Isang pahiwatig na tulong. Isang pahiwatig na paumanhin. Ngunit tila may mga mata si Donata kahit sa kanyang likod. Bigla itong pumasok sa kusina. "Darling, anong ginagawa mo dito?" Agad na nagbago ang anyo ni Kael. Ang pag-aalala sa kanyang muka ay napalitan ng inis. Kinuha niya ang pera at iwinasiwas sa harap ni Laya. "Sinabi ko na sa iyo, Laya, na huwag kang hihingi ng pera sa akin. Kung may kailangan ka, dumaan ka kay Manang Silya. Paulit-ulit na lang ba tayo?" Nakatayo lang si Laya, tuliro. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Ang sakit ng paninisi ay doble dahil alam niyang ito ay isang palabas. Isang palabas na isinakripisyo siya para iligtas ang sarili ni Kael. Ngumiti si Donata, isang ngiti ng isang pusang nakahuli ng daga. "Hayaan mo na, darling. Marahil ay talagang desperada lang siya." Ang gabing iyon ang nagpatunay sa lahat ng hinala ni Laya. Nang paakyat na siya sa kanyang silid, tinawag siya ni Donata. May hawak itong isang damit, isang magandang silk dress na kulay lavender. "Laya, para sa'yo na ito," sabi ni Donata. Ang boses ay matamis na parang pulot. "Hindi na kasi kasya sa akin. Sayang naman kung itatapon lang. Mukhang babagay sa'yo." Inabot nito ang damit. At nang mahawakan ni Laya ang malambot na tela, naramdaman niyang huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Ang kulay, ang disenyo, ang pakiramdam ng seda sa kanyang mga daliri. Ito ang damit na binili para sa kanya ni Kael ilang linggo na ang nakalipas. Noong mga panahong puno pa ng mga lihim na pag-asa, ibinigay nito sa kanya sa isang kahon, isang regalo na hindi niya kailanman naisuot dahil sa takot. Itinaas ni Laya ang kanyang nanginginig na mga mata at tumingin kay Donata. Nakangiti pa rin ito. Isang ngiting alam ang lahat. Isang ngiting nagsasabing, alam ko ang lahat, at hawak kita sa iyong leeg." Ang ngiti ni Donata habang inaabot ang damit na yon kay Laya ay isang imaheng nakatatak sa isip ni Kael na parang isang mainit na bakal. Nakita niya ang lahat mula sa itaas ng hagdanan. Nakita niya ang biglaang pamumutla ni Laya, ang panginginig ng mga kamay nito habang tinatanggap ang damit, at ang matagumpay na kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi iyon selos. Alam ni Kael na hindi iyon. Mas malala pa roon. Iyon ay kalupitan, isang laro, isang pagpapakita ng kapangyarihan mula sa isang taong nasisiyahan sa pagpapahirap sa mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. At sa larong iyon, si Laya ang piyesa at si Kael ang talunang manunood na walang magawa. Pakiramdam niya ay sinasakal siya sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat sulok ay may mga mata ni Donata. Ang bawat salita niya ay kailangang timbangin. Ang kanyang buhay ay naging isang entablado at si Donata ang direktor na nagmamando sa bawat galaw niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Laya. Ngunit alam niya na ang anumang pagtatanggol mula sa kanya ay magiging isang direktang pag-amin. Isang mitya na magpapasiklab sa apoy na siguradong tutupok sa kanilang lahat. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Sa anyo ng isang business deal na isinara ni Donata nang hindi niya nalalaman. "Ano niyang ibig mong sabihin? Na tinanggihan mo ang alok ng mga alfayed?" Halos pasigaw na tanong ni Kael sa loob ng kanilang silid. Ang pinto ay sarado, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay sapat na upang tumagos sa pader. Kalmadong nag-aalis ng alahas si Donata sa harap ng salamin. "They were lowballing us, Kael. Ang alok ng mga Rashid ay mas mataas ng 10%. Pero ang mga alfayed ang mas matatag na partner. Ito ay tungkol sa long-term, Donata, hindi sa mabilis na kita." Giit ni Kael.
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Humarap sa kanya si Donata. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang pamilya ko ang nagtayo ng pundasyon ng kumpanyang ito, Kael. At ako ang magpapalago nito. Kung gusto mo lang maging isang figurehead, fine. But do not question my decisions. Iyon na yon, ang pampinal na salita. Walang debate, walang partnership. Isang diktador at ang kanyang tauhan. Tinalikuran ni Kael si Donata, puno ng galit at pagkabigo. Kailangan niyang makausap si Laya. Kailangan niyang ipaliwanag. Kahit sandali lang. Kinabukasan, naghintay siya ng tiyempo. Habang nag-aalmusal at si Donata ay abala sa pagbabasa ng business news sa kanyang tablet, dumaan si Laya upang kunin ang mga platong tapos na. Sa isang mabilis at calculated na galaw, habang nakatalikod si Donata, inilagay ni Kael ang isang maliit at nakatuping papel sa ilalim ng plato ni Laya. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang iglap, isang sulyap na puno ng panganib at pangangailangan. Mabilis na kinuha ni Laya ang plato at umalis. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Kael. Bawat tunog sa pasilyo ay nagpapakaba sa kanya. Hating gabi, bumangon siya, maingat na huwag gisingin si Donata, at dahan-dahang lumabas ng silid. Ang bodega sa likod ng bahay ay madilim at amoy alikabok at lumang kahoy. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at maruming bintana na tinatamaan ng sinag ng buwan. Ilang sandali pa narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Isang anino ang pumasok. Si Laya. "Sir?" Bulong nito, ang boses ay nanginginig. Lumapit si Kael. "Laya, salamat sa pagpunta mo. At patawad." "Para saan po?" "Sa lahat," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Sa nangyari sa kusina, sa damit, sa lahat ng ginagawa niya sa'yo. Patawarin mo ako dahil wala akong magawa." Hinawakan niya ang kamay ni Laya. Malamig ito. "Laya, kailangan mong maintindihan. Ang pagsasama namin ni Donata, hindi ito tulad ng iniisip mo. Hindi ito dahil sa pag-ibig." Huminga siya ng malalim. "Isa itong kontrata. Isang kasunduan sa pagitan ng aming mga pamilya. Hawak niya hindi lang ang kalahati ng negosyo, kundi pati na rin ang reputasyon ng pamilya ko. Kapag nagkamali ako, kapag binigyan ko siya ng dahilan, mawawala sa akin ang lahat." Nakatitig lang si Laya sa kanya. Sinusubukang intindihin ang lahat. Ang katahimikan ay nabasag ng kanyang mahinang tanong. "Bakit? Bakit niyo po ito sinasabi sa akin?" "Dahil gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na nakakulong," sagot ni Kael. "At dahil nagsisisi ako na nadamay ka pa sa gulo ng buhay ko." Sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim at alikabok, isang bagay na totoo ang namagitan sa kanila. Isang pag-unawa na higit pa sa amo at katulong, higit pa sa lalaki at babae. Bigla, may narinig silang kaluskos sa labas. Mga yabag, papalapit. Nanlaki ang mga mata nila sa takot. Mabilis na hinila ni Kael si Laya sa likod ng mga lumang aparador. Nagtago sila sa dilim. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang kanilang mga paghinga ay pinipigilan. Narinig nila ang pagbukas ng pinto ng bodega. Isang sinag ng flashlight ang gumuhit sa kadiliman. Dumaan malapit sa kanilang pinagtataguan. Ang puso ni Kael ay dumadagundong sa kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang ilaw ay nawala at ang pinto ay nagsara. Naghintay pa sila ng ilang minuto bago gumalaw. "Kailangan mo nang bumalik," bulong ni Kael. "Dahan-dahan. Ako na ang bahala dito." Tumango si Laya. Ang muka ay puno pa rin ng takot. Mabilis at tahimik siyang lumabas. Naiwan si Kael sa dilim, napasandal sa pader at napapikit. Ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala niya.
Nang makabalik si Leia sa kanyang silid, nanginginig pa rin siya. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang mga sinabi ni Kael ay umuulit sa kanyang isipan. Isang kontrata, isang kasunduan. Bigla, naawa siya sa lalaki. Ngunit ang awa ay mabilis na natabunan ng takot. Habang nagpapalit siya ng damit, may napansin siyang kumikinang sa sahig. Isang maliit na bagay na metal. Dinampot niya ito. Isang kwelyo, gawa sa pilak na may nakaukit na inisyal na KADV. Siguradong nalaglag ito mula sa damit ni Sir Kyle kanina sa kanilang pagmamadaling magtago. Itinago niya ito sa kanyang palad. Ang malamig na metal ay tila isang mabigat na ebidensya ng kanilang pagkakamali. At sa sandaling iyon, mula sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang isang boses. Malamig, malinaw, at nakakakilabot. Boses ni Donata, kausap si Manang Celia sa pasilyo. Manang, sigurado ka bang walang ibang tao sa labas kanina? May narinig kasi akong ingay. May pumasok ba sa bodega ngayong gabi? Ang mga salita ni Donata sa labas ng kanyang pinto ay tumatak sa isip ni Leia na parang isang bangungot. Sa mga sumunod na araw, ang bawat anino ay tila isang espiya. At bawat katahimikan ay puno ng nagbabantang panganib. Itinago niya ang kwelyo ni Kael sa ilalim ng kanyang kama sa loob ng isang lumang medyas na parang isang bomba na maaring sumabog anumang oras. Ang mansyon ay naging isang kulungan at si Leia ay isang bilanggo na naglalakad sa death row. Ang bigat ng kanyang mga lihim, ang kasunduan nila ni Kael, ang kanilang mga pag-uusap, ang halos pagkahuli sa kanila sa bodega, ay isang pabigat na halos hindi na niya kayang dalhin. Pakiramdam niya ay wala siyang masandalan, walang mapagsabihan, mag-isa siya. Ang kanyang tanging araw ng kalayaan ay ang Biyernes, ang kanyang day off. Ito ang araw na nakakatakas siya mula sa mga mapagmasid na mata ni Donata. Kadalasan, ginugugol niya ang araw na ito sa pagtawag sa kanyang mga anak. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nagpunta siya sa isang pampublikong parke na madalas puntahan ng mga Pilipino. Isang maliit na piraso ng Pilipinas sa gitna ng disyerto ng Saudi Arabia. Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng isang puno. Pinapanood ang mga pamilyang nagtatawanan, ang mga batang naghahabulan. Ang tanawin ay dapat na nakakagaan ng loob. Ngunit para sa kanya, ito ay isang masakit na paalala ng lahat ng bagay na wala siya. Hindi niya napigilan ang mga luha. Dahan-dahan, tahimik, nagsimula silang pumatak sa kanyang mga pisngi. Yumuko siya, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng kalungkutan na tila dudurog sa kanya. Miss, okay ka lang ba? Isang boses ng lalaki, malumanay at puno ng pag-aalala, ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Nag-angat ng tingin si Leia, mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Isang lalaking nakangiti ang nakatayo sa harap niya. Maayos ang pananamit nito, malinis tingnan, at may mga matang nangungusap ng kabaitan. Ay, pasensya na po, okay lang ako? Mabilis niyang sagot, pilit na ngumiti. Halata ngang hindi, sabi ng lalaki. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo ito sa kabilang dulo ng bangko. Nag-iingat na magbigay ng sapat na espasyo. OFW ka rin, no? Ako si Rico. Laiya, sagot niya. Medyo nag-aalinlangan. Naglabas si Rico ng isang pakete ng biskwit mula sa kanyang bag at inalok siya. Galing pa yan sa Pinas. Baka sakaling makabawas yan sa lungkot mo. Minsan, pagkain lang talaga ang katapat ng homesickness. Mayroong isang bagay kay Rico na nakapagpagaan ng loob ni Leia. Marahil ay ang kanyang palakaibigang ngiti o ang paraan ng kanyang pagsasalita na parang matagal na silang magkakilala. Tinanggap niya ang biskwit.
Salamat, sabi niya. Walang anuman. Alam mo, lahat tayo dito may kanya-kanyang laban na pinagdadaanan, sabi ni Rico habang nakatingin sa malayo. Ang amo ko, sobrang higpit. Bawal mag-cellphone, bawal tumawag. Pakiramdam ko minsan, mas malaya pa yung mga ibon sa hawla. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Laya. Naramdaman niya ang isang biglaang koneksyon. Hindi na siya nag-iisa. Ganyan din ang nararamdaman ko. Mahina niyang pag-amin, halos isang bulong. Tumingin sa kanya si Rico, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Mahirap, no? Lalo na kung pakiramdam mo, wala kang kakampi. Dahil sa init ng kanyang pakikiramay, gumaan ang loob ni Laya. Hindi niya namalayan, nagsimula na siyang magkwento. Hindi niya ibinunyag ang lahat, syempre. Inilihim niya ang tungkol sa tunay na ugnayan nila ni Kael. Ang ikinuwento niya ay ang bersyon ng isang kasambahay na pinapahirapan ng isang malupit na amo. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga paninira ni Donata, ang palagiang pagbabantay, at ang pakiramdam na siya ay palaging nagkakasala. Nakinig si Rico ng may buong atensyon. Tumango-tango ito sa mga tamang pagkakataon at paminsan-minsan ay nagpapakita ng galit sa kanyang mukha para sa kanya. Tawaunang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Laya na may isang taong nakakaintindi sa kanya. Grabe naman pala yung amo mong yan, sabi ni Rico nang matapos siyang magkwento. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi tama yan, Laya. Pang-aabuso niyan. Wala naman akong magawa. Malungkot na sagot ni Laya. Kailangan ko ng trabaho para sa pamilya ko. May magagawa ka, giit ni Rico. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Sa susunod na hiyain ka niya o gawan ka ng masama, i-record mo. Kumuha ka ng ebidensya para kung sakaling kailanganin mo, may panlaban ka. Hindi pwedeng sila lang palagi ang tama. Ang ideya ay nagbigay ng takot ngunit kasabay nito, isang kislap ng pag-asa kay Laya. Ebidensya, isang bagay na mahahawakan. Pero, paano? Palagi niyang tinitingnan ang cellphone ko. Nag-isip si Rico sandali. Pagkatapos ay may kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit at simpleng keypad phone. Hindi ito isang smartphone, mukha itong luma at mura. Heto, sabi niya. Iniabot ang telepono kay Laya. Gamitin mo ito. Itago mo. Mas ligtas to. Walang makakatrace. Ako lang at ikaw ang nakakaalam ng numerong ito. Kung may mangyari, kung kailangan mo ng kausap, i-text o tawagan mo ako agad. Napatitig si Laya sa telepono, pagkatapos ay kay Rico, isang estranghero. Ngunit sa sandaling iyon, ang estrangherong ito ay nag-aalok ng tulong na hindi niya kailanman natanggap mula sa taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Ang kabaitan nito ay parang isang baso ng malamig na tubig sa isang taong nauuhaw sa disyerto. Nako, hindi ko po ito matatanggap. Nakakahiya, sabi niya. Huwag ka nang mahiya, ngumiti si Rico. Tulungan lang to ng magkababayan. Ang mahalaga, mag-iingat ka. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa wakas, kinuha ni Laya ang telepono. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang kadiliman, isang di inaasahang kakampi ang dumating. Isang taong handang makinig at tumulong. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit. Habang papalubog ang araw at kailangan na nilang maghiwalay, naramdaman ni Laya ang isang kakaibang gaan. Tila nabawasan ang pabigat sa kanyang dibdib. Mayroon na siyang mapagsasabihan. Mayroon na siyang sandalan. Habang naglalakad pabalik sa mansyon na kanyang kulungan, mahigpit niyang hinawakan ang munting telepono sa kanyang bulsa. Hindi niya alam na ang kaligtasang hawak niya ay hindi isang panangga, kundi isang patibong na mas malala pa kaysa sa kanyang kinatatakutan. Ang munting telepono na bigay ni Rico ay naging kanyang anting-anting at kanyang confession box. Sa gabi,
Kapag ang buong mansyon ay natutulog na, binubuksan niya ito at doon ibinubuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob at takot. Si Rico, sa kabilang linya ay palaging handang makinig. Ang kanyang mga reply ay mabilis, puno ng simpatiya at mga payo na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ako, sinubukan na naman akong kausapin ni S kanina. Nag-iwan ng note. Rico, itago mo yan. Magandang ebidensya yan, Laiya. Ako, pinagalitan na naman ako ni M sa harap ng ibang katulong dahil lang sa alikabok. Rico, tandaan mo ang lahat ng sinabi niya. Isulat mo kung kailangan. Huwag kang mag-alala. Laya, nasa likod mo lang ako. Unti-unti, ang tiwala ni Laya kay Rico ay lumalim. Nagsimula siyang magkuwento ng higit pa, hindi na lamang tungkol sa kalupitan ni Donata, kundi pati na rin sa pagkalito niya kay Kael. Inamin niya na minsan, nakakaramdam siya ng awa para sa kanyang amo, na ito ay tila biktima rin. Sa bawat pag-amin niya, naroon si Rico para sabihing naiintindihan niya na ang sitwasyon ay talagang komplikado, ngunit kailangan pa rin niyang unahin ang kanyang sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, isang kakaibang pagbabago ang nagsimulang mangyari sa mansyon. Biglang naging mabait si Donata. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Isang araw, pinuri nito ang niluto niyang adobo. Masarap ito, Laiya. Sa wakas, nakuha mo na rin ang tamang timpla. Sabi nito, isang pahayag na nagpatigil sa lahat ng nasa kusina. Walang sarkasmo, walang pahiwatig ng insulto. Isang simpleng papuri. Hindi alam ni Laya kung ano ang iisipin. Ito ba ay isang pakitang tao lamang o isang tunay na pagbabago? Ikinuwento niya ito kay Rico at ang sabi nito ay mag-ingat siya. Baka isang patibong yan, maging mas mapagmatsyag ka. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay dumating isang hapon. Nakita siya ni Donata na tahimik na nakatingin sa isang lumang litrato ng kanyang mga anak. Lumapit ito. Inasahan na ni Laya ang isang masakit na komento, ngunit sa halip, nagsalita si Donata sa isang malumanay na tono. Namimiss mo na sila? No? Tumangulang si Laya, hindi makapagsalita. Gusto mo ba silang makausap? Alok ni Donata. Halika, gamitin mo ang telepono ko. May video call para makita mo sila. Natulala si Laya. Ang alok ay napakabuti para maging totoo. Ngunit ang pagnanais na makita ang mga mukha ng kanyang mga anak ay mas malakas kaysa sa kanyang pagdududa. Sa sala, sa harap mismo ni Donata, nag-video call si Laya. At nang lumitaw ang mga ngiti ni na Marco at Angela, sa screen, gumuho ang lahat ng kanyang depensa. Umiyak siya habang nakikipag-usap sa kanila, isang halo ng matinding kaligayahan at kalungkutan. Sa buong panahon na yon, nakaupo lang si Donata sa di kalayuan. Tahimik na nagmamasid, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Laya ay nabunutan siya ng tinik. Nagpasalamat siya ng taos puso kay Donata. Salamat po, madam. Maraming salamat po. Walang anuman, Laiya, sagot ni Donata. Basta't gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsimulang magbago ang pananaw ni Laiya. Baka nga nagkamali siya sa paghusga kay Donata. Baka sa likod ng matigas na anyo nito ay may puso rin pala. Kinabukasan, tila bilang isang gantimpala, inutusan siya ni Donata na mamili ng ilang mga bagay sa isang maliit na grocery store sa labas ng village. Isang pagkakataon na makalabas, makahinga. Habang naglalakad, naramdaman niya ang isang bagong pag-asa. Baka sakaling maging maayos din ang lahat. Pagkatapos mamili, habang pabalik na siya sa mansyon, dumaan siya sa isang hilera ng mga tindahan at restaurant. Isang coffee shop na may salaming pader ang nakakuha ng kanyang pansin. Mukha itong mamahalin, lugar para sa mga mayayaman. Idinako niya ang kanyang tingin sa loob
At sa isang iglap, huminto ang kanyang mundo. Sa isang mesa malapit sa bintana, nakaupo si Donata Imperial de Villa, mukhang isang reyna sa kanyang eleganteng damit. At sa tapat nito, nakaupo ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Ang lalaking naging sandalan niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat ng kanyang mga lihim. Si Rico. Nakatayo lang si Laya sa kabilang kalsada, hindi makagalaw, na para bang ang kanyang mga paa ay ibinaon sa semento. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang lahat. Nakita niya kung paano kinuha ni Rico ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit, lumang keypad phone, at maingat na inilagay sa ibabaw ng mesa, itinutulak ito palapit kay Donata. Pagkatapos, ngumiti si Donata. Isang ngiting malamig, matagumpay, at puno ng lason. Kumuha ito ng isang makapal, puting sobre mula sa kanyang Hermes bag at iniabot ito kay Rico. Kinuha ni Rico ang sobre, bahagyang yumuko na parang isang alipin na tumatanggap ng bayad mula sa kanyang Panginoon. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang kabaitan, ang payo, ang telepono, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, isang bitag. At siya si Laya ay ang tangang sisiw na kusang loob na naglakad papunta sa bibig ng ahas. Nabitawan niya ang kanyang mga pinamili. Ang mga mansanas at delata ay gumulong sa kalsada, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan, habang ang kanyang munting mundo ng pag-asa ay gumuho sa libu-libong piraso sa kanyang paanan. Alam ni Kael na may mali. Ang biglaang pagiging mabait ni Donata ay hindi natural. Ito ay parang isang kalmadong dagat bago ang isang malakas na bagyo. Ang bawat ngiti, bawat papuri ay isang senyales ng panganib na nagpapataas ng kanyang kaba. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, sinusubukang basahin ang mga plano sa likod ng perpektong maskara nito. Ngunit si Donata ay isang master sa paglalaro ng kanyang mga baraha nang malapit sa kanyang dibdib. Ang hinala niya ay nagkatotoo isang gabi. Kakatapos lang nilang maghapunan, tahimik, puno ng hindi nabibigkas na tensyon. Pagkatapos, tumayo si Donata at sinabing, "Sumunod ka sa akin sa opisina, Kael. May kailangan tayong pag-usapan." Ang tono niya ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Sumunod si Kael, ang kanyang home office, na dati niyang santuwaryo, ay tila naging isang silid ng interogasyon. Umupo si Donata sa kanyang upuan, sa likod ng kanyang mesa, isang malinaw na pag-angkin ng kapangyarihan. Si Kael ay naiwang nakatayo sa gitna ng silid na parang isang nasasakdal na naghihintay ng kanyang hatol. Walang salita. Kinuha ni Donata ang isang tablet mula sa mesa at inilapag ito sa harap ni Kael. Ang screen ay umilaw. Nagpapakita ng isang serye ng mga text message. "Laiya, pinagalitan na naman ako ni M kanina. Parang gusto ko nang sumuko." Rico, "Huwag, Laya. Isipin mo ang mga anak mo. Konting tiis na lang." "Laya, sinubukan na naman akong kausapin ni Esri Rico. Ano ang sinabi niya? Isulat mo ang lahat. Nanlamig ang dugo ni Kael. M para sa Madam. S para sa Sir. Ito ang mga mensahe ni Laya. Mga mensaheng ipinadala mula sa teleponong ibinigay ni kung sino man." "Ano ito?" tanong ni Kael. Sinusubukang panatilihin ang kalmadong boses. Ngumiti si Donata, isang ngiting kasing talim ng bubog. "Isang munting proyekto. Gusto kong malaman kung gaano kadesperada ang bago mong laruan. At mukhang hindi naman ako nabigo." Iswipe niya ang screen. Lumitaw ang mga larawan. Mga larawan nila ni Laya sa bodega. Malabo at kuha mula sa malayo, ngunit sapat na para makilala sila. May mga larawan din ng mga nakatuping papel at ng librong ibinigay niya. Ang lahat ng maliliit na sikreto nila
ay nakalatag na ngayon bilang ebidensya. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Kael. Lahat ng tao ay may presyo, darling, sabi ni Donata, na para bang ipinapaliwanag ang isang simpleng konsepto sa isang bata. At ang presyo ng katapatan ng isang hamak na driver na nagngangalang Rico ay hindi naman pala ganoon kataas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Kael ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig na takot. Hindi ito tungkol sa selos, hindi ito isang simpleng away ng mag-asawa dahil sa isang third party. Ito ay mas malalim, mas kalkulado. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang lalaking nakasuit. Ang abogado ni Donata. May dala itong isang folder na ipinatong nito sa mesa. Hindi ito isang pag-aaway kay El. Ito ay isang negosasyon, sabi ni Donata. Ang kanyang boses ay naging purong business. Ang kontrata natin ay malinaw. May morality clause. Ang unang mapatunayang nagkasala ng pangangalo niya o anumang immoral na gawain ay siyang lalabag sa kasunduan. Binuksan ng abogado ang folder, mga legal na dokumento, isang divorce petition, isang settlement agreement. Dahil sa iyong indiscretion, pagpapatuloy ni Donata, ikaw ang lumabag. Ayon sa ating kasunduan, sa oras ng diborsyo ang partido na lumabag ay mawawalan ng karapatan sa 50% ng shares niya sa kumpanya na ililipat sa kabilang partido. Mawawala rin sa iyo ang bahay na ito at ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa ating dalawa. Tumingin si Kael mula sa mga dokumento papunta kay Donata. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pagbabalik nito, ang biglaang kabaitan, ang pag-setup kay Laya. Hindi ito tungkol sa kanya at kay Laya. Ito ay tungkol sa kumpanya, sa pera, sa kapangyarihan. Si Laya ay hindi isang karibal. Isa lamang siyang kasangkapan, isang sisyo na inihain para matrap ang agila. Hindi mo ito magagawa, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Oh, I can. And I will, sagot ni Donata. Tumatayo at lumalakad palapit sa kanya. Pero dahil sa pinagsamahan natin, bibigyan kita ng mas madaling paraan. Itinuro niya ang mga papel. Pirirmahan mo ito ngayon din. Isang tahimik na diborsyo. Sasabihin natin sa lahat na hindi na tayo magkasundo. Ibibigay mo sa akin ang shares mo ng kusa. Sa ganitong paraan, mananatiling malinis ang pangalan mo at ng pamilya mo. Aalis ka sa kumpanya, ngunit may maiiwan pa rin sa iyong sapat para magsimula muli. Tinitigan ni Kael ang mukha ng babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang pangalan. Ang nakikita niya ngayon ay hindi isang asawa, kundi isang kalaban sa negosyo na walang puso. At kung hindi ako pumirma, tanong niya, isang huling pagsubok. Ang nangong ang ngiti ni Donata ay nawala, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung hindi ka pipirma, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang mga ebidensyang ito ay hindi lang sa korte mapupunta. Isipin mo ang iskandalo, ang kahihiyan sa pamilya mo, at ang kawawang si Laya. Alam mo ba na illegal ang prostitusyon dito sa Saudi Arabia? Isang tawag ko lang sa pulis, at ang pangarap niyang makabalik sa mga anak niya ay magiging isang pangarap na lang abang nabubulok siya sa kulungan. Isang kaso ng prostitution at blackmail. Humakbang paatras si Kael na parang sinampal. Nahuli siya. Na-checkmate. Walang daan palabas. Ang bawat posibleng galaw ay hahantong sa pagkawasak. Sa kanya o sa isang babaeng inosente na nadamay lang sa kanyang kahinaan. Kaya pumili ka, Kael. Sabi ni Donata, itinutulak ang mga dokumento at isang pluma palapit sa kanya. Ang iyong kayamanan at kalayaan. O ang kalayaan ng iyong kasambahay. The choice is yours. Ang paglalakad pabalik sa mansyon ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Bawat hakbang ni Laya ay mabigat. Bawat paghinga ay masakit.
Ang imahe ni Rico na inaabot ang sobre mula kay Donata ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang pelikula ng kataksilan na sinisira ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pinagkanulo siya, ginago siya, ginawa siyang isang tanga. Pagdating niya sa gate ng mansyon, naroon na si Manang Celia, naghihintay. Ang mga braso ay nakapamewang at ang mukha ay kasing tigas ng bato. "Pinapatawag ka ni Donya," sabi nito. Walang emosyon. "Sa sala, ngayon na." Alam na nila iya, ito na yon, ang pagtatapos. Pumasok siya sa malawak at malamig na sala. Nakaupo si Donata sa isang silyang parang trono. Ang kanyang tindig ay perpekto. Ang kanyang mukha ay kalmado, na parang isang lawa na walang hangin. Ngunit alam ni Laya na sa ilalim ng kalmadong yon ay isang malalim at mapanganib na tubig na handa siyang lunurin. Walang ibang tao sa paligid, tanging silang dalawa lang. Hindi nagsalita si Laya. Hinintay niya ang hatol. "Umupo ka," utos ni Donata. Itinuturo ang isang maliit na upuan sa tapat niya, isang upuan na malayo at mas mababa, na nagpapahiwatig ng kanilang distansya at estado sa buhay. Sumunod si Laya. Inilapag ni Donata ang isang tablet sa mesang salamin sa pagitan nila. Ang parehong tablet na ipinakita nito kay Kyle. Iswipe niya ang screen. Mga litrato nila ni Kyle sa bodega. Mga screenshot ng kanyang mga mensahe kay Rico. Ang kanyang mga hinaing, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga lihim. "Pamilyar?" tanong ni Donata. Ang boses ay matamis ngunit puno ng kamandag. "Ang ganda ng kwento ninyo. Isang ahas na tinukso ang isang kawawang Eva. O baka naman, isang desperadang babae na inakit ang isang malungkot na milyonaryo para sa pera." Hindi makapagsalita si Laya. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likido na gumagapang sa kanyang mga ugat. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit anong sasabihin niya? Na nagsimula ito sa pera? Na nagkaroon sila ng koneksyon? Lahat ng yon ay magmumukhang isang malaking kasinungalingan sa harap ng mga ebidensyang ito. Hindi sumigaw si Donata. Mas masahol pa roon ang ginawa niya. Ginamit niya ang mga salita na parang kutsilyo, hinihiwa ang bawat piraso ng dignidad na natitira kay Laya. "Alam mo, Laya, nakakaawa ka," sabi ni Donata, na para bang isang siyentipiko na sinusuri ang isang insekto. "Akala mo siguro espesyal ka. No, akala mo, sa lahat ng babae sa mundo, ikaw ang nakakita sa tunay na Kael. Akala mo, ikaw ang magliligtas sa kanya mula sa kanyang masamang asawa." Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Ang totoo, isa ka lang sa marami, isang libangan, isang paraan para takasan ang pagkainip. At ang pinakanakakatawa sa lahat, ikaw pa ang nagbigay sa akin ng lahat ng kailangan ko para tuluyan na siyang wasakin. Ikaw ang naging susi sa kalayaan ko. Kaya sa isang paraan, dapat pa nga kitang pasalamatan. Tumingin si Laya kay Donata. Ang kanyang mga mata ay puno ng nagbabadyang luha. "Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa?" Bakit? Umulit si Donata, na para bang ang tanong ay ang pinakakatawa-tawang bagay na narinig niya. "Dahil kaya ko. Dahil ang mga taong tulad mo ay ginawa. Para tapakan. Mga paakyat sa hagdanan para sa mga taong tulad ko. Mga piyesa sa laro na isinasakripisyo para manalo ang reyna." Tumayo si Donata. Ang laro ay tapos na. "Tapos ka na dito," sabi niya. Ang kanyang boses ay naging malamig at pinal. "Kunin mo ang mga gamit mo. Mayroon kang 10 minuto. Isang guard ang maghahatid sa'yo sa labas ng gate. Ang sahod mo, ang lahat ng papeles mo ay ipapadala na lang namin sa ahensya mo. At huwag ka nang magkakamaling bumalik o tumawag dito." "Pero madam, ang mga anak ko, ang trabaho ko."
Nagmamakaawang sabi ni Laia. Ang kanyang boses ay basag na. Iyon sana ang inisip mo bago ka lumandi sa asawa ng ning amo mo, sagot ni Donata. At isang babala, Laia. Subukan mong magreklamo, subukan mong gumawa ng iskandalo, at sisiguraduhin kong hindi ka lang mapapauwi sa Pilipinas. Sisiguraduhin kong makukulong ka dito at hinding-hindi mo na makikita pa ang mga anak mo. Ang pagbabantang iyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Nawalan na ng lakas ang mga tuhod ni Laia. Wala na siyang pag-asa, wala nang matatakbuhan. Talo na siya. Isang security guard ang pumasok at marahas siyang hinawakan sa braso. Kinaladkad siya paakyat sa kanyang silid. Sa ilalim ng mapanuring mata ng guard, inilagay niya ang kanyang iilang damit sa isang plastic bag. Ang libro na bigay ni Kael, ang kwelyo, ang lahat ng alaala ng kanyang pagkakamali. Habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon, nakita niya si Kael na nakatayo sa bintana sa ikalawang palapag. Isang anino lamang. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Laia. Tanging isang malalim, nakakawasak na kalungkutan. Nang itulak siya palabas ng gate at nang marinig niya ang malakas na pagsara nito sa kanyang likuran, gumuho siya. Napaluhod siya sa mainit na semento sa labas ng mansyon, dala ang kanyang plastic bag ng mga gamit, walang pera, walang kaibigan, walang patutunguhan. Ang kinabukasan niya at ng kanyang mga anak na ipinaglaban niya gamit ang kanyang katawan at dignidad ay biglang naglaho na parang alikabok sa hangin. Nasa gitna siya ng kanyang pagtangis sa pinakamababang punto ng kanyang buhay nang biglang mag-vibrate ang isang bagay sa kanyang bulsa. Ang kanyang luma, personal na telepono. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nag-alinlangan si Laia na sagutin ang tawag. Sino ang tatawag sa kanya sa ganitong pagkakataon? Marahil ay isang scammer o baka naman isa sa mga tauhan ni Donata para siguruhing hindi na siya babalik. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na bahagi sa kanya ang nagsabing sagutin ito. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Sinagot niya ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hello? Ang kanyang basag na boses ay halos hindi marinig. Laia! Ang boses sa kabilang linya. Pamilyar, puno ng pag-aalala at pagsisisi. Si Kyle. Sir? Bulong ni Laia hindi makapaniwala. Nasaan ka? Tanong ni Kyle. Ang boses ay apurado. Huwag kang aalis diyan. Hintayin mo ako. Papunta na ako. Bago pa man makasagot si Laia, ibinaba na ni Kyle ang tawag. Ilang minuto siyang nakatulala. Hawak ang telepono. Anong gagawin niya? Maghihintay ba siya sa lalaking naging dahilan ng kanyang pagbagsak? O tatakbo na lang at susubukang kalimutan ang lahat? Ngunit saan siya pupunta? Pinili niyang maghintay. Wala pang 10 minuto, isang itim na kotse, hindi ang karaniwang ginagamit ni Kael, ang huminto sa tapat niya. Bumaba si Kael mula sa driver's seat. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon, pagsisisi, galit, at isang bagay na hindi pa nakikita ni Laia dati, determinasyon. Sumakay ka, sabi niya. Nag-aalangan man, pumasok si Laia sa kotse. Tahimik sila habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa mansyon na naging saksi sa kanilang mga kasalanan. Dinala siya ni Kael sa isang maliit at malinis na apartment, isang lugar na ligtas at malayo sa mga mata ni Donata. Pagpasok nila, agad na hinarap ni Kael si Laia. Laia, patawarin mo ako. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko, pero kailangan mong malaman na hindi ko ito ginusto. Bakit niyo po ako hinayaan? Tanong ni Laia. Ang lahat ng sakit at sama ng loob na kanyang kinimkimay ay biglang bumuhos. Bakit po kayo nanahimik lang habang sinisira niya ako?
Hindi umilag si Kael sa akusasyon. Tinanggap niya ito ng buo. Dahil natrap ako, Laya, ginamit ka niya para i-blackmail ako. At doon, sa maliit na apartment na yon, ikinuwento ni Kael ang lahat. Ang tungkol sa morality clause sa kanilang prenuptial agreement. Ang tungkol sa plano ni Donata na makuha ang kanyang shares sa kumpanya. At ang pagbabanta nito na ipakukulong si Laya. Hindi kanya target, Laya. Pagtatapos ni Kael, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ako ang target niya. Ikaw ang ginamit niyang bala para patayin ako. Nakinig si Laya. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na pagkaunawa. Hindi ito isang simpleng kwento ng pagtataksil. Ito ay isang digmaan para sa pera at kapangyarihan, at sila ni Kael ay nasa talo ng panig. Tapos na ang lahat, sabi ni Laya, ang kanyang boses ay walang buhay. Natalo na tayo. Ang gusto ko na lang ay umuwi. Hindi pa, sabi ni Kael. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-alab. Akala niya tapos na ang laro. Akala niya hawak na niya ang lahat ng baraha. Pero meron pa akong isang huling baraha na hindi niya alam. May kinuha si Kael mula sa isang envelope. Isang serye ng mga litrato. Inilatag niya ito sa mesa. Sa mga litrato, nakita ni Laya si Donata. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang isang lalaking puti. Mukhang Amerikano o Europeo. Sa isang litrato, sila ay kumakain sa isang mamahaling restaurant, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Sa isa pa, sila ay palabas ng isang 5-star hotel. Ang braso ng lalaki ay nakaakbay sa baywang ni Donata. At sa huling litrato, nakuha sa isang anggulong malayo, sila ay naghahalikan. Matagal ko nang alam na meron siyang iba, paliwanag ni Kael. Matagal na akong nag-iipon ng ebidensya. Naghihintay lang ako ng tamang panahon, pero natakot ako, Laya. Natakot akong gamitin ito dahil sa gulo na idudulot nito. Pero ngayon, wala na akong pakialam sa gulo. Tumingin siya ng diretso kay Laya. Pero hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan kita. Kailangan nating bumalik doon. Kailangan nating harapin siya ng sabay. Umiling si Laya. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Hindi ko po kaya. Baka ipakulong niya ako. Hindi niya magagawa kung magkasama tayo. Giit ni Kael. Lalabanan natin ang banta niya ng isa pang banta. Papipiliin natin siya. Isang tahimik na paghihiwalay kung saan pareho tayong malaya. O isang madugong digmaan sa korte kung saan pareho kaming masisira. Nag-alinlangan pa rin si Laya. Ang gusto niya lang ay kapayapaan, ang makasama ang kanyang mga anak. Gawin mo ito hindi para sa akin, Laya, sabi ni Kael, na para bang nabasa niya ang kanyang isipan. Gawin mo ito para sa'yo, para makuha mo pabalik ang ninakaw niya sa'yo, hindi ang pera, kundi ang dangal mo, ang karapatan mong umuwi ng nakataasang noo. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, nagring ang telepono ni Laya. Ang kapatid niya, ang muka ng kanyang mga anak ay lumitaw sa screen. Nay, kumusta na po kayo? Miss na po namin kayo. Sigaw ni Angela, ang kanyang matamis na ngiti ay tumusok sa puso ni Laya. Sa pagtingin sa mga inosenteng mukha na yon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Laya. Hindi na siya ang babaeng duwag na pinalaya sa mansyon kanina. Hindi na siya ang biktimang iiyak na lang sa isang tabi. Ang nakikita niya sa screen ay ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang tumayo muli. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Kael. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang bagong tuklas na apoy. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at pinal. Pabalik tayo, pero hindi para sa'yo, Sir Kael, kundi para sa akin at para sa kanila. Kinabukasan, magkasabay na bumalik sa mansyon ang 2 taong pinalayas at sinira ni Donata.
Hindi na bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang alyado na handa para sa huling laban. Pagpasok nila sa sala, naroon si Donata, umiinom ng tsaa kasama ang kanyang abogado. Tila pinaplano na ang kanyang tagumpay. Ang mukha niya ay nagpakita ng pagkagulat na agad na palitan ng inis nang makita niya sina Kael at Laya na magkasamang humaharap sa kanya. Hindi na natatakot. Ang huling laro ay magsisimula na. Ang sala, na dating lugar ng kahihiyan para kay Laya, ay naging isang battlefield. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng hindi pa nasasabing mga salita at nagbabantang mga aksyon. Si Donata, matapos ang unang pagkagulat, ay muling nakuha ang kanyang composure. Ngumiti siya, isang ngiting mapanghamak, at tumingin sa kanyang abogado. Mukhang mayroon tayong mga bisitang hindi inaasahan, sabi ni Donata. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng panganib. Guard! 2 security guard ang mabilis na pumasok, handang sundin ang anumang utos. Hindi sila aalis, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay matatag, humaharang sa pagitan ni Laya at ng mga guard. Mayroon pa kaming hindi natatapos na usapan. Tumawa si Donata. Tapos na ang usapan, Kael. Pinirmahan mo na ang pagkatalo mo. At ikaw naman, lumingon siya kay Laya. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito. Gusto mo na ba talagang makulong? Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Laya. Ang pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natinag. Huminga siya ng malalim, inalala ang mukha ng kanyang mga anak, at humakbang pasulong, tumabi kay Kael. Hindi na po ako natatakot sa inyo, madam, sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit malinaw. Isang bagay na ikinagulat hindi lang ni Donata, kundi pati na rin ni Kael. Totoo po, pagpapatuloy ni Laya, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Donata. Nagkasala ako, nagkamali ako. Ginamit ko ang aking katawan para sa pera. Ngunit ginawa ko yon dahil sa desperasyon, para sa aking pamilya. Kayo po, madam. Ano po ang dahilan ninyo? Ang tanong ay binitawan sa hangin. Simple, ngunit mabigat. Ang mukha ni Donata ay bahagyang nagbago. Anong pinagsasabi mo? Sa halip na sumagot, si Kael ang gumalaw. Kinuha niya ang isang malaking brown envelope na dala niya at inilapag ito sa mesa ng may lakas. Pak! Ang tunog ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Bago mo kami takutin tungkol sa morality clause, Donata, sabi ni Kael, ang kanyang boses ay malamig. Baka gusto mo munang tingnan ang mga larawang ito. Binuksan niya ang envelope at ikinalat ang mga litrato sa ibabaw ng mesa. Ang mga litrato ni Donata, kasama ang kanyang kalaguyo. Ang abogado ni Donata, na kanina ay kampante, ay mabilis na lumapit at tiningnan ang mga ito. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tumingin siya kay Donata, isang tingin na puno ng pag-aalala. Ang maskara ni Donata ay nagsimulang mag-crack. Tiningnan niya ang mga litrato, pagkatapos ay kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang galit. Paano? Hindi lang ikaw ang marunong maglaro, Donata, sagot ni Kael. Ang pagkakaiba lang natin, hindi ako gumamit ng inosenteng tao para manalo. Ang sitwasyon ay biglang nagbago. Ang baraha ay binalasa. Ang kapangyarihan ay lumipat ng kamay. Ano na ngayon ang gusto mo, Kael? Tanong ni Donata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Isang iskandalo? Sisirain mo ang pangalan ng pamilya mo para lang sa babaeng ito? Ang gusto ko ay isang patas na laban, sabi ni Kael. 2 ang pagpipilian mo. Ituloy natin ito sa korte. Ipakita natin sa lahat ang mga ebidensya natin laban sa isa't isa. Tingnan natin kung sino ang mas masisira. O, huminga siya ng malalim. Maghiwalay tayo ng tahimik. Babawiin ko ang lahat ng dokumentong pinirmahan ko. Hahatiin natin ang lahat ng pantay.
ayon sa batas na walang morality clause at palalayain natin ang isa't isa, ang abogado ni Donata ay tumingin sa kanyang kliyente. Donata, bulong nito, the second option is better. A public battle will destroy both of you. Alam ni Donata na talo na siya. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho. Tumingin siya kay Kyle, pagkatapos ay kay Laya, ang hamak na kasambahay na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang tingin niya ay puno ng sukdulan na pagkamuhoy. Sa huli, tumango siya, isang pilit na pagsuko. Fine. Nakahinga ng maluwag si Laya. Tapos na. May isa pa po akong kondisyon, biglang sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay muling pumuno sa silid. Lahat ay napatingin sa kanya. Humarap siya kay Kyle. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, Sir Kyle. Hindi ko kailangan ng anumang kabayaran sa lahat ng nangyari. Tumingin siya pabalik kay Donata. Ang tanging hinihiling ko ay ibalik ninyo ang aking pasaporte at ang aking papeles at isang one-way ticket pabalik sa Pilipinas. Iyon lang. Gusto ko nang umuwi. Ang kanyang hiling ay simple, ngunit makapangyarihan. Ito ay isang pagtanggi sa pera na naging dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Ito ay isang pag-angkin sa kanyang kalayaan, sa kanyang sariling mga tuntunin. Walang nagawa si Donata, kundi sumang-ayon. Nang araw na yon, habang inaayos ang lahat ng papeles sa tulong ng abogado ni Kyle, naramdaman ni Laya ang isang kakaibang gaan. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay unti-unting nawawala. Bago siya umalis sa mansyon sa huling pagkakataon, nilapitan siya ni Kyle. Laya, sigurado ka ba? Pwede kitang bigyan ng sapat na pera para makapagsimula ka. Umiling si Laya, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi na po kailangan, sir. Gusto kong magsimula sa sarili kong pagsisikap. Iyon po ang tunay na kalayaan. Inabot niya ang kanyang kamay. Salamat po sa lahat. Nag-alinlangan si Kyle, pagkatapos ay tinanggap ang kanyang kamay. Isang simpleng handshake sa pagitan ng 2 taong pinag-isa at pinaghiwalay ng pagkakamali. Habang naglalakad si Laya palabas ng malaking pinto ng mansyon, huminto siya at huminga ng malalim. Ang hangin sa labas ay hindi pa rin nagbabago, ngunit para sa kanya, ito ay ang hangin ng kalayaan. Hindi na siya isang biktima, hindi na siya isang kasangkapan, hindi na siya isang bayarang babae. Siya si Laya Rosario. Isang ina, isang anak, isang babaeng nagkamali, ngunit natutong bumangon at ipaglaban ang kanyang sariling dignidad. At ngayon, uuwi na siya. Ang amoy ng alat mula sa dagat at ang init ng araw sa Barriotala ay ang pinakamagandang bagay na naramdaman ni Laya sa loob ng mahabang panahon. 6 na buwan na ang lumipas mula nang lisanin niya ang Alcamis. 6 na buwan ng dahan-dahang paghilom at muling pagbangon. Wala siyang ipinagmalaking kayamanan pag-uwi. Ang dala niya lang ay ang kaunting ipon na natira sa kanya at isang pusong puno ng mga aral at peklat. Ikinuwento niya sa kanyang pamilya ang isang bersyon ng katotohanan na nagkaroon siya ng masamang amo at nagdesisyon siyang umuwi na lang. Hindi na niya kailangan pang ipaliwanag ang mga madidilim na detalye. Ang mahalaga, kasama na niya sila. Sa tulong ng kanyang kapatid, ginamit niya ang kanyang naipon para magtayo ng isang maliit na pwesto sa harap ng kanilang bahay. Isang maliit na lamesa, isang lumang oven na bigay ng kanilang tiyahin, at isang sulat kamay na karatula. Layas, pandesal at bipi. Ito na ang kanyang panaderya. Hindi ito malaki, hindi ito maganda, ngunit ito ay kanya. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, gising na siya. Ang kanyang mga kamay, na dati nagpupunas ng mga mamahaling muebles, ay abala na ngayon sa pagmamasa ng harina. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Kyle ay napalitan na ng matamis na amoy ng bagong lutong tinapay. Dito,
Sa gitna ng init at pagod, natagpuan niya ang kapayapaan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga paninda, kasama ang kanyang mga anak, isang pamilyar ngunit di inaasahang anino ang tumabon sa kanyang munting tindahan. "Magandang hapon. Baka mayroon pa kayong pandesal?" Napatigil si Laia. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo sa harap niya si Kael. Hindi na siya ang Don na nakikita niya sa mansyon. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo dahil sa hangin mula sa dagat. Wala na ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Mukha siyang mas bata, mas payapa. Nagkatitigan sila, isang mahabang sandali ng katahimikan. Sina Marco at Angela na hindi nakakakilala sa kanya ay nagtatakang tumingin mula sa kanilang ina papunta sa estranghero. Anong ginagawa niyo po dito, sir?" Sa wakas ay naitanong ni Laia. "Kael na lang," sabi nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Matagal na tayong hindi sir at kasambahay, Laia. At napadaan lang ako. Mayroon akong binisita sa probinsya at naisip kong tingnan kung kumusta ka na." Isang dahilan na pareho nilang alam na hindi totoo. Ang Baryo Tala ay malayo sa kahit saang syudad. Sinadya niya talaga ito. "Pasok ka muna," alok ni Laia, matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan. Sa loob ng kanilang maliit at simpleng bahay, umupo si Kael sa isang silyang yari sa kawayan. Ipinagtimpla siya ni Laia ng kape. Nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Kael na natuloy ang diborsyo nila ni Donata. Hati sila sa lahat. At umalis na siya sa kumpanya para magtayo ng sarili niyang maliit na negosyo. Malayo sa anino ng kanyang pamilya at ni Donata. "Malaya na rin ako, Laia," sabi niya. Sa paraang hindi ko inaakala. Tumingin si Laia sa labas kung saan naglalaro ang kanyang mga anak. Masaya at walang inaalala. "Ako rin," bulong niya. Nang papalubog na ang araw, naglakad sila sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Ang mga bituin ay isa-isang nagsisimulang lumitaw. Ang mga tala ng Baryo Tala. "Naalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin noon?" tanong ni Kael. "Ang pangarap mo na isang maliit na panaderya." Tumango si Laia. "Nandito ka na," sabi ni Kael. "Nagawa mo." Ngumiti si Laia, isang tunay at malayang napangiti. "Opo, nagawa ko." Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Kael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na matagal na niyang itinatago. "Laia," sabi niya, "alam kong marami tayong pagkakamali. Alam kong nasaktan kita at walang salita ang makakapagbura noon. Pero kung papayagan mo ako." Nag-alinlangan siya, tila naghahanap ng tamang salita. "Pwede ba akong bumalik?" Ang tanong ay binitin sa hangin, kasabay ng tunog ng mga alon. Isang tanong na hindi humihingi ng agarang sagot. Isang tanong na puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Isang simula na itatayo hindi sa kasunduan o desperasyon, kundi sa paggalang at marahil, sa paglipas ng panahon, sa isang bagay na mas totoo. Hindi sumagot si Laia. Sa halip, tumingin siya sa dagat, sa mga bituin na nagsisimula ng kumislap ng buong liwanag. Ang sagot ay hindi kailangan ngayon. Ang mahalaga, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hawak na niya ang kapangyarihang pumili. At sa kanyang labi, isang maliit na ngiti ang sumilay, isang ngiting nagsasabi na ang anumang bagay ay posible sa ilalim ng mga tala ng Baryo Tala. Sa ating kwentong natunghayan, nakita natin ang paglalakbay ni Laia. Isang paglalakbay na nagsimula sa kadiliman ng desperasyon at kahihiyan, ngunit nagtapos sa liwanag ng pagpapatawad at pagbangon. Ipinakita sa atin na ang bawat isa sa atin ay maaaring magkamali.
Maaring maligaw ng landas dahil sa bigat ng mga pagsubok. Ngunit ang tunay na sukat ng ating pagkatao ay hindi sa kung paano tayo nadapa, kundi sa kung paano tayo muling tumatayo. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang unang hakbang upang muling mabuo ang ating dignidad at hanapin ang isang pag-ibig na tunay at malaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Laya at Kael, ang inyong pakikinig, ang nagbibigay buhay sa bawat salita at damdamin ng ating mga tauhan. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.